Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay Eric Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3176 hanggang 3200. Si Bruce Lee, na ilang minutong lasing, ay narinig ang mga salita ni Aaron at hindi nag-iisip tungkol dito. Sa bagay, karamihan sa kanila ay nagpapahinga buong magdamag. Bihira lang silang magkaroon ng babaeng gusto nila. Bilang isang nakababatang kapatid, natural na kailangan niyang tulungan ang panganay na matugunan ang maliliit na pangangailangang ito. Hindi mapigilan ni Aaron na hawakan ang kanyang ilong, umaasa na ang taong ito ay hindi mabugbog ng husto. Nang makarating si Bruce Lee sa kanto, sinabi niya sa mga babae, "May crush sa inyo ang amo ko. Sumama kayo sa akin." Ilang kabataan ang agad na tumangala kay Bruce Lee na may sama ng loob sa kanilang mga mukha. Ang babae sa kanilang mga kamay, ang idiot na ito, ay nangangahas na looban siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. "Anak, umalis ka na dito. Huwag mong subukang mamatay," sabi ng isa sa mga kabataan kay Bruce Lee. Si Bruce Lee ay isang bulag, at ngayon ay suportado siya ng Aaron. Lalo siyang walang batas. Paano ba naman siya papayag na pag-alitan? "Shabby, anong pinagsasabi mo? Gusto ko bang mamatay, o gusto mong mamatay? Kilala mo ba kung sino ako?" Malamig na sabi ni Little Dragon. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ng binata. Madalas siyang bumisita dito. Dapat alam ng lahat ng pumupunta dito kung sino siya, pero parang tulala ang lalaking ito. "Kilala mo ba kung sino ako? Kung hindi mo alam ang background ko, how dare you shovel my corner?" Sabi ng binata, "No matter who the hell you are, I want these women. If you have any opinions, you can't walk away from here tonight," pananakot ni Bruce Lee. Ilang tao ang nakarinig nito, lahat ay nagtawanan. Ito ang lugar ni Mo Yang. Kahit sila ay walang lakas ng loob na gumawa ng gulo dito. Ang tanga na ito ay hindi natatakot na patayin ni Mo Yang kapag sinabi niya ito. "Boy, nung sinabi mo yon, naisip mo ba kung kaninong teritoryo ito?" Tumayo ang lalaki at maingat na inayos ang kanyang damit. Hindi mahalaga sa mga tuntunin ng pag-uugali, hitsura o pananamit, kailangan niyang itapon si Bruce Lee ng 10 blok ang layo. Kahit medyo nalilito si Bruce Lee, alam pa rin niya kung kaninong lugar ang lugar na ito. Matapos mapaalalahanan, masama ang pakiramdam ni Bruce Lee. Ito ang lupain ng Moyang. Posibleng gumawa ng gulo dito at may libing ng buhay kung alam ito ni Moyang. Ang ganitong uri ng maliit na bagay, si Mo Kuya ay hindi kasing husay na makialam. Ang momentum ni Bruce Lee ay halatang medyo nasaran ng loob. Naglakas loob siyang pukawin ang mga kabataang ito, ngunit hindi talaga nang ahas si Moyang. Kung bibigyan mo siya ng isa pang 100 na lakas ng loob, hindi siya maglakas loob na gawin iyon. "Bakit? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, lumuhad ka at humingi ng tawad sa mga kapatid mo, hindi ka namin papanagutan," sabi ng binata. Hindi maiwasang matuwa ang mga babaeng nasa card seat. Akala nila hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga tanga. Naglakas loob pa silang guluhin ang mga batang ito. Lahat sila ay mga young masters sa pamilya ni Yun Cheng, alin ang hindi mula sa isang kilalang background. Ito ay isang biro na ang isang maliit na bastard ay naglakas loob na nakawan ang mga babae mula sa kanila. Ang pinakamagandang bagay sa buhay ni Bruce Lee ay mukha. Lumuhad siya para humingi ng tawad, at nasa publiko pa rin ito. Hindi ito isang bagay na magagawa niya. "What the hell are you doing? You asked my brother Long to kneel down for you. Ano ka ba?
Hamon ni Bruce Lee. Sa sandaling magbago ang mukha ng mga kabataan, isa na rin siyang mayaman na pangalawang henerasyon. Siya ay minamalas ng isang hamak. Kung hindi niya gagawin, paano niya makikilala ang mga tao sa hinaharap? Shabby, hiningi mo. With that, kinuha ng binata ang bote ng beer at hinampas si Bruce Lee sa ulo. Nabasag ang bote ng beer at napahawak si Bruce Lee sa kanyang ulo at napasigaw sa sakit. Galit pa rin ang binata at muling sinipa si Bruce Lee. Ang labanan sa nightclub ay madalas na nangyayari, at ang ibang mga bisita ay hindi nagulat. Itinuring nila itong pansamantalang dula. Bukod dito, alam din ng mga madalas na pumupunta rito ang pagkakakilanlan ng mga kabataang ito. Kaya naman, sa kanilang pananaw, kahit patayin si Bruce Lee, karapat-dapat siyang mamatay. Sa di kalayuan, walang magawang umiling si Aaron, na nakakita sa eksenang ito. Inisip na lang niya na hindi masyadong matatalo si Bruce Lee. Kapag naubos niya itong bote ng beer, mamumulaklak ang utak niya. Ang susi ay hindi man lang nagtago si Bruce Lee. Hindi naman sa ayaw magtago ni Bruce Lee pero manhid siya sa alak kaya wala siyang oras para magtago. Boss, si Kuya Long nabugbog na. Anong gagawin ko? Nakita ng ilan pang mga tao na binugbog ang matandang amo at tumayo silang lahat. Kinawayan ni Han Sanchen ang kanyang kamay sa kanila at sinabing, umupo ka dito at pupunta ako. Nakahinga sila ng maluwag nang marinig iyon ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, personal nilang natutunan ang mga kasanayan ng Aaron. Kung susulong ang Aaron, tiyak na ililigtas nila si Bruce Lee. Gayunpaman, may mali sa mga mukha ng mga babaeng iyon. Madalas din silang bumisita dito. Natural, alam nila ang pagkakakilanlan ng mga kabataang iyon. Kung sinaktan ng mga taong ito ang mga taong iyon, maaaring sila mismo ang maapektuhan ng fish pond. Pumunta si Aaron kay Bruce Lee at nagtanong, paano na? Hindi ka ba mamamatay? Hinawakan ni Bruce Lee ang mainit na dugong umaagos mula sa kanyang noo. Bagamat ito ay namumulaklak, hindi ito isang malaking problema. Sabi niya, boss, okay lang ako. Boss, ikaw ba ang boss? Puff, hahaha. Such a little boy. He's the boss. Papatayin mo ako. Nagtawanan ang ilang kabataan nang marinig nila ang tinawag ni Bruce Lee na Aaron. Ilang babae sa card seat ang tumingin din sa Aaron na may paghamak sa kanilang mga mata. Pagkatapos noon, hindi nila napigil ang ngumiti, masaya ka ba sa lalaking nakabangga sa akin? Sabi ni Aaron, little brother, your people don't have eyes. They have to provoke me. I can't help it. Walang magawa ang binata. Ano ka ba na hindi ka mapakali? Malamig na sabi ni Aaron. Biglang nanlamig ang ekspresyon ng binata, at hindi niya matiis na kutsain ng isang maliit na bata. Kuya, makinig ka sa payo ko at umalis ka dito, kung hindi, hindi ka na mabubuhay para maging isang may sapat na gulang. Sabi ng binata, anong magagawa mo sa akin, basura ka. Hamon ni Aaron. Nagalit ang binata, isa siyang young master ng pamilya. Tinawag siyang basura ng isang maliit na batang lalaki, little thing, you fucking, asked for it. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang bote ng beer. Ang Aaron ay hindi isang maliit na dragon. Hahayaan niyang mahulog sa ulo niya ang bote ng beer. Nang iwagayway ng kabilang panig ang bote ng beer, mabilis na pinaalis ni Aaron, at direktang sinipa siya sa sulok. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na walang nag-react ni isa sa mga manunood. Sa kanilang opinyon, ang Aaron at Bruce Lee ay darating sa parehong dulo, ngunit ngayon, ang isang maliit na batang lalaki ay pinalayas ang isang matanda, nakayuko na labangan, napakalakas ng batang ito, hindi ako nagkakamali. Sinipa niya si Chen Xiao. Ano ang kapangyarihan? Ang lakas ay may itlog na magagamit. Sino si Chen Fei? Kung siya ay na-offend, makakamit ba niya ang isang magandang wakas? Sa opinyon ng lahat, hindi magtatapos ang Aaron kung matalo niya si Chen Fei, ngunit walang plano si Aaron na palayain si Chen Fei. Kumuha si Bruce Lee ng bote ng beer, at nagsimula na ang mga bagay-bagay. Ang Han 3,000 ay natural na gustong gawing mas mahalaga ang bagay na ito. Kung hindi mo maakit si Moyang, hindi sulit ang bote ng beer ni Bruce Lee. Kaya muling naglakad si Aaron patungo kay Chen Fei. Anong gusto niyang gawin? Hindi ba sapat na sipin si Chen Fei? Gustong mamatay ng lalaking ito. Kung hindi niya bibigyan ng mukha si Chen Fei, paano siya magkakasundo sa Yuncheng?
Ang mga bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. Alam talaga ng batang ito kung ano ang gagawin. Si Chen Fei ang pinakamakapangyarihan sa mga kabataang kapatid na ito. Kapag nakita ng ibang tao ang Aaron na paparating, agad nila siyang pinigilan. Hindi nila maaaring hayaang patuloy na masaktan si Chen Fei, at bilang magkaibigan, hindi nila mapapanood si Chen Fei na binugbog. Ito ay isang maliit na bata lamang. Hindi kayang lumaban ang isang tao. Kaya ba nilang lumaban ng magkasama? Little thing, alam mo ba kung anong problema mo? Kahit anong pamilya ka, kung makikipag-usap ka sa pamilya Chen sa Yuncheng, mamamatay ka. I advise you to kneel down and plead guilty and let Chen Fei vent his anger. Kung hindi, hindi lang ikaw kundi pati ang pamilya mo ang masisira. Ilang tao ang nagbanta sa Aaron. Gayunpaman, para sa Aaron, ang mga salitang ito ay hindi bumubuo ng anumang banta. Iilan lamang sila sa mga maharlikang pamilya sa Cloud City. Paano niya sila mapapansin? Yanjing 3 pamilya. Pamilya Nangang, ang pinakamalaking pribadong ekonomiya sa mundo. Paano siya minamaliit ng Aaron? Kung gusto mo siyang tulungan, gawin mo. Sabi ng Aaron. Sa harap ng Aaron puwersang ito, ang ilang mga tao ay tamad na manghimok, direktang lumaban. Sa oras na ito, sumugod ang lobby manager ng nightclub sa kahon ni Moyang. Out of such a big thing, we must inform Moyang. After all, hindi naman general ang pamilya ng mga kabataang iyon. Boss mo, may mali. May mali. Tumakbo sa kahon, pawis na sabi ng manager ng lobby. Hindi man lang nagtaas ng kilay si Moyang. Ngayon siya ay bata at puno ng lakas, at ang buong ulap na lungsod ay kanya. Walang makakapagpagulo sa kanya. Nahulog ang langit, sabi ni Moyang Light. May away. May away sa labas, sabi ng manager ng lobby. Itinaas ni Moyang ang kanyang ulo ng may paghamak at sinabing, hindi mo kayang harapin ang maliliit na bagay. Ano ang gusto kong gawin mo? Mr. Mo, sa isang tabi, ay si Chen Fei, ang young master ng pamilya Chen, at isang batang hindi pa niya nakita. Sinabi ng manager ng lobby na kung ang mga ordinaryong bisita ay gumawa ng gulo, pumunta ka na lang sa security personnel at itapon mo. Ngunit ang pagkakakilanlan ni Chen Fei ay hindi simple kung tutuusin. As a lobby manager, how dare he be good in advocate? Nabawasan na si Chen Fei sa pang-aapi ng mga bata. Mukhang matatapos din ang pamilya Chen sooner or later. Ikinahihiya ni Moyang na sabihin na kilalang-kilala niya ang pamilya Chen at ilang beses na siyang nakipag-usap sa kanila. Tungkol naman kay Chen Fei, nabalitaan din niyang isa siyang illiterate young master na lulong sa alak at sex. Sa hinaharap, kung ipapasa sa kanya ang pamilya Chen, natatakot ako na hindi aabutin ng 2 taon para malugi ang pamilya Chen. Boss mo, hindi naman sa binubuli niya ang mga bata binugbog siya. Ipinaliwanag ng tagapamahala ng lobby na kung ito ang kalamangan ni Chen Fei, hindi niya ipaalam kay Moyang. Kung tutusin, ordinaryong bata lang si Aaron sa paningin niya. Wala siyang background o impluensya, kaya nagagawa niya ang anumang gusto niya. Ngunit ngayon, si Chen Fei ay binugbog. Nang marinig ito ni Moyang, hindi niya sinasadyang sumimangot. Si Chen Fei ay nasa hustong gulang na, at sinundan siya ng ilang kapatid. Paano siya nabugbog ng bata? Nalilito ka ba? Paano matatalo ng isang bata si Chen Fei? Sabi ni Moyang. Boss mo, totoo. Kung hindi ka naniniwala, lumabas ka at tingnan mo. Sabi ng manager ng lobby. Tinitingnan ni Moyang ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Kung sinaktan ni Chen Fei ang isang tao, wala siyang interes. Ngunit kapag si Chen Fei ay nataman, talagang gusto niyang pumunta at tingnan, at ang kabilang partido ay bata pa, kaya mas lalo siyang na-curious. Lumabas ka at tingnan mo. Dahil doon, tumayo si Moyang. Ang mga sumusunod na ilang lalaki ay nagmamadali ring lumabas sa kahon. Pagdating ko sa hall, huminto ang music. Halos lahat ng mga mata ay nasa Aaron, at ang ekspresyon sa bawat mukha ay puno ng matinding kawalang paniwala. Ngayon lang, ang nakasisilaw na operasyon ni Han Sunny ay nagpabagsak sa ilang tao, na walang naisip. Walang inaasahan na maraming matatanda ang matatalo ng isang bata, at malulutas sila ng napakasaya. Sa ngayon, tinatapakan ng Aaron si Chen Fei. Ang eksenang ito ay nagpapamanhid sa mga tao. Pagkatapos ng lahat, si Chen Fei ang young master ng pamilya Chen.
Kapag napahiya siya ng ganito, hindi pa niya alam kung anong paraan ang gagamitin niya para makaganti pagkatapos. Here comes Mr. Mo. Hindi ko inaasahan na lalabas ng personal si Boss Mo. Naglakas loob ang batang ito na manggulo sa teritoryo ng amo ni Mo. Hindi talaga siya marunong sumulat ng dead words. Sa unang pagkakataong makita ni Mo Yang si Aaron, nakalok ang kanyang mga kilay. Ang batang ito ay talagang bata pa, ngunit si Chen Fei at ang kanyang mga kasama ay nasa lupa sa ngayon. Dahil dito, hindi makapaniwala si Mo Yang. Ito ba ay nagagawa ba ito ng batang mag-isa? Higit pa, tinatapakan niya si Chen Fei, at talagang walang pakialam sa mga kahihinatnan ng pangyayaring ito nang makita si Mo Yang. Ang mukha ni Aaron ay may malabong ngiti upang makilala si Mo Yang sa isang mahirap na paraan ay alam ni Aaron na ang kasalukuyang katayuan ni Mo Yang ay hindi isang bagay na makikita ng sinuman kung siya ay direktang pumunta kay Mo Yang, siya ay itataboy ng mga tauhan ni Mo Yang, at ituturing siya bilang isang biro. Alam mo ba kung sino ang iyong tinatapakan? Pumunta si Mo Yang sa Aaron at nagtanong, tingnan kung ano ang suot niya. Dapat ay young master siya ng isang pamilya. 3,000 pagkatapos na sumulyap sa isang mata, sabi ni Light. Lalong naguguluhan si Mo Yang. Dahil alam ng bata na hindi simple ang pagkakakilanlan ni Chen Fei, nang ahas pa rin siyang gumawa ng gulo. Mas makapangyarihan ba ang kanyang background kaysa kay Chen Fei? Gayunpaman, si Mo Yang ay nasa Yuncheng ng napakaraming taon, ngunit hindi pa niya nakita ang Aaron, at hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang numero 1 tao na may ganoong kagaling na kasanayan sa murang edad. Ngayong alam mo na ito, nang ahas ka nang talunin siya. Hindi ka duwag, sabi ni Mo Yang, kung hindi ako manggugulo dito, paano kita makikitang boss ng Cloud City, sabi ni Aaron, ginagawa mo ta makita ako. Halos kumunot ang kilay ni Mo Yang sa isang karakter na Sichuan, dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang ginagawa ay ang makita siya. Ito nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!